Nakatakda namang ipadeport ng Amerika pabalik sa bansa ang retiradong pulis na si Royina Garma na naglaglag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis siya ng bansa pero dinampot din na agad. Na ito ay tinakot, napipressure dito kay dating Presidente Digong. Kaya't nagkaroon po ng pagkakataon na tumakas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Testigo. Laban ho kay dating Presidente Digong. Nakatakas. Subalit, huli po agad. Nako, ay matindi ho ito. Kilala nyo ito si ex-Colonel Garma na nakontempt, ilang linggong nakulong. Diyan sa kamera na pinakulong ho ng Quadcom. Ito ay isang ex-colonel, dati di umano, nasyuta ni Digong, subalit ng diyan sa hearing, ay isiniwalat ang nalalaman niya na pag-amin tungkol dito sa kalukuhan. Natukhang ay marami po siyang isiniwalat. Pinakawalan ng Quadcom at habang ika nga po nandiyan sa labas ay nagkaroon po ng pagkakataon na makatakas papuntang Amerika. Subalit hindi ho nakalusot, nahuli at ibabalik na ho dito ho sa Pilipinas. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na panoorin, unawain, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo sapagkat matutuklasan po natin dito kung ano ang dahilan kung bakit itong si Garma ay tumakas at kung bakit hinuli diyan sa bansang Amerika. Ito mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin, tuklasin ang matinding lihim ni ex-Colonel Garma na ito ay dating syuta di umano ni dating Presidente Digong. At siyempre, ito yung naglaglag kay Digong diyan sa Quadcom. Nako, ito ba ay tinakot ni Digong? Ano ang dahilan kung bakit nahuli diyan po sa Amerika at ibabalik na kumpirmado dito sa bansang Pilipinas? Eto, Nakatakda namang ipadeport ng Amerika pabalik sa bansa ang retiradong pulis na si Royina Garma na naglaglag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis siya ng bansa pero dinampot din na agad. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. maliwanag po mga kaibigan, umalis siya ng bansa. Itong si ex-Colonel Garma at dinampot agad ho ng bansang Amerika. Naburilyaso ang pagpunta sa Amerika ni retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma matapos siyang i-detain ng US Immigration sa airport dahil kanselado na pala ang US visa nila ng anak niya. Ayon sa Department of Justice at Interior Department, wala namang kinakaharap na kaso sa bansa si Garma. So ang maliwanag mga kaibigan ay ang dahilan ng paghuli dito po kay Garma diyan po sa bansang Amerika ay kanselado na ang visa niya diyan po sa Amerika. Ay bakit hindi niya nalaman ito? Nakanselado na. Kung matatandaan niyo po, lumabas din sa hearing na ito nung galing Japan ay hindi na rin po pinasakay ng eroplano papuntang Amerika dahil nalaman na kanselado na ang kanyang visa. Yan po ang lumabas diyan sa investigasyon. Bakit ngayon ay nagpumilit siya na pumunta muli sa bansang Amerika at nakalusot pa, mismong nasa Amerika na. Ay doon po siya nahuli. Siguro ito ay nagbabaka sakali, baka makalusot. Kaya ginawa niya ay pumunta at yun nga, hindi nakalusot. Marami yun itong layunin. Kung bakit nagdalawang nagbaka sakali na makalusot diyan po sa bansang Amerika. Kung expired ang kanyang visa, ay pwede siyang magtiinti, tago ng tago para malusutan itong kaso dito po sa Barayuga case. At siyempre, marami pong dahilan.
So atin po isang public opinion. Kasi nakakapagtaka ho. Alam niya ng expired ang visa nung galing po siya Japan. Bago humarap sa hearing, siniwala to diyan. Nung time ng hearing sa Quadcom. Tapos ngayon no, pagkatapos makontempt, ay lumabas, pinalaya ho ng Quadcom. At pagkalaya ay pumunta ho diyan sa bansang Amerika. At hindi ho nakalusot muli. Ayun nga, nahuli at ibabalik na ho dito sa Republika ng Pilipinas. Eto pa. Wala rin siyang hold departure order kaya malaya siyang bumiyahe. I think that is a human rights issue that was considered by the U.S. government in canceling her visa. We asked for it. I don't know. I don't know who asked for it. Ayon kay Interior Secretary John Victimulya, hindi malalaman sa immigration dito sa Pilipinas kung na-cancel na ang US visa o hindi. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa US immigration para mapadeport si Garma. Titiyakin naman daw ng DOJ. Ayun mga kaibigan, na nakipag-ugnayan na ang DOJ sa immigration upang ibalik, may deport itong si Garma. At nang sa ganun po ay humarap din dito sa ginaganap na hearing. Nabibigyan siya ng proteksyon, lalo't isa siyang mahalagang testigo sa investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa Duterte drug war. Sa ngayon, nagsasagawa na ng case build-up ang task force na binuo ng Department of Justice para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ni Matindi ho yan. Sa wakas, sa tagal-tagal ho ng panahon, administrasyon ho, ng dating Presidente Digong ay wala hong nangyari sa EJK killings. Ngayon ay nabanggit dito sa binahagi ko sa inyong balita na bumuo na ng task force at nasa ganun po siya mamahala dito po sa investigasyon. Nang ika nga po ay piki na drug war na kinasasangkutan ni dating Presidente Digong at siyempre itong si Bato. Mga kaibigan, na libo-libo ho na tao, kapwa natin ang kinitilang buhay, tinaniman ng ebidensya, at marami pang iba na ginawa na kalukuhan na ayon sa lumalabas ho sa investigasyon na ito ay itinuturing ho na ika nga po'y pwede na maging state witness itong si ex-Colonel Garma, mga kaibigan. Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw dyan sa pag-aaralan kung may mga kasong isasamba laban kay Garma o kung maituturing ba siya bilang state witness. Oras na makabalik sa bansa si Garma, dadalhin siya ulit sa kustudiya ng Kamara para matiyak na makakadalo siya sa pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte. Iyan po mga kaibigan ng latest update tungkol dito kay ex-Colonel Garma. Wala pa pong kaso itong si Garma. At ang dahilan ng paghuli ho diyan sa Amerika ay expired ng kanyang visa. Importanteng mahalaga ho na maibalik ito dito sa ating bansa upang panindigan ang kanyang unang ipinahayag na itong si dating Presidente Digong ay marami pong ibinunyog siya diyan po sa hearing sa Quadcom, mga kaibigan. So, bakit marami po ang nagbibigay ng kanilang public opinion na ito ay tinakot, napipressure dito kay dating Presidente Digong, kaya't nagkaroon po ng pagkakataon na tumakas. Ito ay talagang tumakas sa ating bansang Pilipinas, bagamat wala pang file na kaso ho sa kanya. Ay ang gusto nating ipunto ay mainit at marami hong ebidensya na nagtuturo din dito na ito ay sangkot, mastermind, at hindi po natin alam kung may mastermind pa. Pero siya nag-utos di umano dito po kay Pagpaslang, kay Wesley Barayuga na dating kasamahan niya po diyan po sa PCSO. Kaya't nagkaroon po siya ng pagkakataon paglabas ho diyan ho sa Quadcom sa kanyang pagkakakulong sa Kamara ay at biglang tumakas, subalit hindi ho nakalusot at nahuli nga po diyan sa bansang Amerika. So yan po muna ang latest update dito kay ex-Colonel Garma. Abangan po natin ang pagbalik nito dito sa ating bansang Pilipinas dahil anytime ho mga kaibigan ay babalik na po at darating na dito ho sa ating bansang Pilipinas itong si ex-Colonel Garma. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section
inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Please support din ang aking new second YouTube channel. Nandiyan po sa comment section ang link. I-click nyo lang po. At i-subscribe nyo po. At syempre itong aking main YouTube channel. Ay huwag nyo pong kalimutan din sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe. Bye-bye. Palapakan.